araw guys. Dito tayo sa France. Punta tayo ng Évry, UPS. Medyo makulimlim yung panahon ngayon. Ay, tayo na balita. Music. Stock investing app. They can become one. One app to trade them all. Join eToro. This is Philippine Culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Tayo na ang balita dito sa tablet Sa guys. Visayas at Mindanao. Mga kabahero, magandang araw sa inyong lahat dyan sa buong biyahe. Sinuspende na ni Ito sa Pangulong Europe. Bongbong Marcos ang excise tax, pero para lang sa LPG at kerosene. Wala pang anunsyo kung ipatutupad din ito sa diesel at gasolina dahil marami pang munong kailangang isaalang-alang. Sa gitna niya, nag-jumping jack at jogging pa ang Pangulo para muling igiit na mabuti ang kalusugan, sabay hamon sa mga nagsasabing may sakit siya. Nakatutok live si Ivan Mayrin. Kaya tayo makapiright nito. Mel Emil Vicky nagpatawag nga ng isang biglaang press conference si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon dito sa Malacanang. Maliban sa isang mahalagang anunsyo kaugnay sa excise tax, ipinakitaan din tayo ng Pangulo ng konting Wala exercise. din yung biyahe natin. Nag-jumping jacks pa ang Pangulo ilang sandali bago pumasok sa briefing room para sa ipinatawag ng biglaang press conference sa Malacanang. Patay pang libangan guys, kundi makakuha lang tayo mga kabiyahero no? Nasundan ang hamon sa mga Manood nagsasabing ng may mga sakit siya. kanyang balita. Tapos mag music, pangtanggal ng antok. And exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baltado na ako, ha? Alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. At huwag niyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Ginawa ito ng Pangulo kasunod ang pagkarat ng mga post sa social media nitong nakaraang linggo na may malubhasang sakit. Katunayan matapos na magkaroon ng diverticulitis nitong Enero, tuloy-tuloy na raw ang pagbuti ng kanyang kalusugan at hindi na raw muli na ospital mula noon. Tuloy-tuloy na rin daw ang kanyang exercise pero may iniinom lang na maintenance. Okay, one for gout, which is lupurinol. Yung nasa lagi namin may Ilocano magka-gout. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. Pero ang tunay na pakin ng Pangulo sa press conference ay para i-anunsyo kanyang pauna pa siya tungkol sa excise tax sa petrolyo. Yun nga lang, para sa LPG at kerosene pa lang. Maliliit yung daanan dito sa France. So, sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, Pag masiraan ka, hindi ka na pwedeng ang excise tax sa LPG hanap ka talaga at ng sa mga kerosene. pwedeng mapagparadahan ng truck mo. Ay 3 piso at 6 at how much is this? Napakasikip 3.36. ng 3 pesos libay nila. 26 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada Maganda yung weather ngayon. Wala nang hilo, hindi na taglamig. Mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw ng Kaya pangangailangan maganda yung ng bawat pamilya. Pero wala Biyahe. pang anunsyo kung magkakaroon din ng pagbawas sa pagsuspindi sa excise tax sa diesel at gasolina. Pag-uusapan daw muli ito bukas ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Marami raw kasi kailangan sa alang-alang sa mga desisyong pagbabawas sa buwis sa Ganda ng petrolyo. mga view dito, Tulad mga na lang kahoy. ang palawagang tanggalin ang value-added tax o VAT Green na green. ng 12% sa umiiro ng Hindi presyo ng polluted. petrolyo.
Hindi katulad Lahat sa daw ng atin. mga ito, masusing pinag-aaralan. If we take away the VAT on petroleum products, Hindi katulad it sa will Pinas. only help the petroleum Liotin market. na. What we need Dito, is buhay na funding buhay yung to mga help halaman. the entire society. Hindi pwedeng Green na yun green. lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the blood collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Tuloy ang pagsiguro ng Pangulo na sapat ang supply ng pagkain at produktong petrolyo. Kasabay ng pagsabing patuloy ang paghanap ng pamamaraan para mapagaan ang bigat ng krisis sa langis ng pinagdaraanan ng bansa. Kaya nga raw niya ipinakitang malakas at malusog siya para hindi na dumagdag pa sa alalahanin ng bayan. At kasunod yan, nag-jogging pa ang Pangulo, papasok sa kanyang opisina. Vicky, kasabay ng Uplift Committee meeting bukas ay inaasahang sisimulan na rin ang pagtulong o pag-rollout ng 10 pisong diskwento sa krudo para sa mga jeep at bus sa Metro Manila at sa susunod na araw naman sa Miyerkules ay magsisimula na rin ang service contracting sa pampublikong transportasyon. Vicky. Question, Ivan. Ano pa raw ba yung mga isinasaalang-alang pa bago magpasya ang Pangulo kung tatanggalin o yung babawasan ng excise tax sa diesel at gasolina? Bukin natin itong Vicky, kanina lamang may 104. nakausap tayong source na umuupo dyan sa mga 16 kilometer na lang ng tayo. Uplift Committee na yan. At ang bottom line ika niya ay 45 yung yung kabila. revenue impact. Kung ano magiging epekto ng pagbabawas sa anumang fees, excise man yan o VAT, sa koleksyon ng gobyerno. Dahil ngayong mga panahon na ito, higit na kailangan ng gobyerno ang pondo, pero anumang pababawas sa buwis ay kabawasan nyo sa pondo Yung illegal na traffic ginagamit ngayon. naman ng pamahalaan para tulungan ang mga sektor. Tuloy lang yung takbo natin, mga kabiyahero. Ang sabi niya rin, meron na raw desisyon ang Pangulo ang pinag-uusapan na lamang ay Maganda talaga yung view nila dito. ng mga numero dahil kailangan daw na pag-aralan pa ng kumbaga one last look. Ika nga, Lawak ng mga taniman nila. Mga numero na ipipresent na ng Pangulo sa bayan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ivan. Irene. Pansamantalang ginawa rin pagkatapos ng nakakasunod na mega oil price hike ang ipatutupad na rollback sa presyo ng petrolyo bukas. Pero posibleng hindi rin yan magtagal. Nakatutok si Paki Pulido. Tayo. 90 lang yan. Nine. Bagal yung sa unahan. Kung sa mga nakaraang linggo, puso ang pila ng mga bagal yung kotse. nagpapakarga ng petrolyo tuwing Lunes. Ngayon, maraming tipid-tipid para mapakamot ng langis hanggang sa rollback na nagsisimula bukas. Iyak na yan matapos bumaba ang presyo ng langis sa world market nakaraang linggo nang magdeklara ng ceasefire si US President Donald Trump. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng rollback sa bidyong inilabas kagabi. Mahigit 20 pesos per liter ang bawas presyo sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasoline, at mahigit 8 pesos sa kerosene. Mas malaki pa nga ang rollback ng ilang oil companies. Pero meron ding 10 to 13 pesos lang ang projection tulad ng Insular Oil na nagsusupply ng langis sa ilang independent gasoline stations. Yung mga companies kasi, of course, they have their own combination. Depende Demotrans. sa purchase nila. At saka sa Sinta lang ata to si Demotrans. Maliit din ang rollback kumpara sa sumang total na ibinahan ng Mahaba ng langis bitaw sa simula likod. ng pagkagera sa Iran. Sa diesel halimbawa na gamit ng mga jeepney, nasa 48 pesos hanggang mahigit 65 lang ang kada litro ng diesel bago magkagera. Umalo pa yan hanggang sa mahigit 164 pesos kada litro noong April 7. Kaya nakukulangan ang ilan sa mga nakausap namin. Di masaya po eh. Kasi parang ganun din naman. Parang ganun pa rin po. Tatas din po
mo pag ganito sundan mo. Yung presyo ng petrolyo. At nakikita na nga natin yan. Huwag mo sa Mas lahat. sumipa ang presyo ng diesel kumpara sa gasolina dahil nagka-shortage nito ng tirahin ng Amerika at Israel ng Iran noong February 28. Lumaki na lumaki yung cost niya because nawala ng supply. Mas mataas na siya ngayon kaysa sa gasolina. So nung medyo nagre-recover po kayo nagkaroon ng discount, siya rin po yung unang-una. Six. Malaki. And then at the same time, nagkakaroon na po ng supplier Ay, isip na yan. kahit paano may nag-offer na po sa Saan Asia. tayo? Kaya medyo mas malaki-laki po yung nai-roll back niya. Bakit dito nakatutok 24 oras? Siyam na opisyal ng Philippine National Police Academy 1.5 iimbestigahan exit ang right. basic sa may Kanan na rin dalawang pala ng eh. kadete na ginamitan Bagal ng mo. muriatic acid. 3 sakot na kadete naman ang arestado na. Nakatutok si June Veneracion. Third degree burns na epekto ng sinabi ng muriatic acid ang tinamo ng 22 4th class o freshman cadet ng Philippine National Police Academy o PNPA na biktima ng hazing. Ang may gawa mo ng torture, 3 third class o Prepare to sophomore keep cadet. right after 800 meters. Reklamong paglabag sa anti-hazing law. Just to You are over the speed limit. may isa doon umabot hanggang kanyang anus at bumaba hanggang sa kanyang scrotum ang damage. Ganon kasama ang ginawa nila. Exit Pero right. meron pang 4 na third class o sophomore cadet ang iniimbestigahan at malapit na masampahan ng reklamo. N104 tayo guys. Base ito sa latest investigation ng CIDG, di ano, ito sa nasabing mga In 100 meters, keep right. Kung may psychological In 50 meters, keep right. walang aling dito sa tatlong nahuli nito. I will make sure that the bullets Drive for 4.3 kilometers. ay tatlo ay be charged doon sa anti-hazing law. Dahil sa command responsibility at lapses sa paghawak ng kaso, sabi ng PNP, tiyak na magkakaroon ng tanggalin sa pwesto sa Police Academy. April 3 nangyari ang hazing, pero tumagal pa raw ng 4 na araw bago na ibigay sa PNP leadership ang buong report ng insidente. Siyam na PNP official ang inaprubahan ni PNP Chief Jose Melencio Natanes Jr. dahil sa ilalim sa pre-charge investigation. Kabilang ang director nito na si Major General Andre Dizon. Continue en route. As an effect, there will be a reshuffle or movement for the PNP organization, lalo-lalo na ang nandun ay 2-star. Okay, and another commandant that is 1-star, who are subject of the pre-charge investigation. Patuloy daw sumasailalim sa medical at psychological treatment ang mga kadeteng biktima ng hazing. In this form of torture, this is the worst I've ever seen. How can you enforce the law if you break the law? Ang NAPOLCOM, ipinagutos ng malawak at institusyonal na pagbabago sa PNPA. Gate ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, kinakailangan ng mga hakbang upang masawata at ugat at paglaganap ng kultura ng hazing. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla sa lalaking sinita at tiniketan dahil walang t-shirt habang naghahalo ng semento sa eskinita. Nakatutok si Darlene Cat. Ano gusto 6 nyo? kilometer na lang tayo guys. Mahimatay yung tao habang naghahalo. Sa sobrang init po, kailangan din yun. Ang pag-alma na ito ni Aling Norieta Langkino matapos sitahin at pagmultahin ng kanyang asawang walang suot pang itaas habang naghahalo ng semento sa tapat ng kanilang bahay sa Mandaluyong. Nakarating na kay DILG Secretary John Vic Remulla. Nagkamali po kami ron. I take full responsibility. I will make amends. Aminado si Remulla, hindi makatwiran ng nangyaring paninita sa asawa ni Aling Norieta na bahagi ng kanyang inilunsad na Safer Cities Initiative. Kaya naman, Ako na po ang iinupumanin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Prepare to keep left Nagkulang po ako. after 800 Ang meters. gusto ko lang po, nangyari ko, may patahimikin yung mga kate. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun.
Sariwa Yan, para sa 104. alaala ni Mang Johnny ang takot na naramdaman niya Tapos, nang tumbukin palibutan natin siya ng yung mga pulis 446. noon. Inaltapresyon nga raw siya sa kaba. Nakaawa na ako dun sa David sa akin. Pwede pagbigyan. In 100 meters, keep left. In 50 meters, keep left. Kulig ka ba? Diretso kulig. Drive for 2.8 kilometers. Sa dami na rin ng aswat sa mga polis nasa likuran. Nakapag-itaas naman daw siyang damit noong una pero kalaunan ay hindi niya na kinaya ang tindi ng init. Sobra. Pinagpawisan. Pawis na yung masano itong pasok ako. Nagubad. Tama na ang pagbabas. Pagbukas mo dyan ng simento mo dahil kailangan naman yung mga pulis at saka tan. Dito mismo nung huling naghahalo ng semento nang walang pangitaas sa damit si Tatay Johnny pero sabi niya hindi naman daw niya alam na bawal dahil bukod sa nasa tapat mismo ng kanilang bahay ay nasa looban pa ito. Sa katunayan, nandoon pa yung mismong kalsada. Ayon kay Rimulya, magkakaroon sila ng command conference para linawin ang limitasyon ng pagpapatupad ng Safer Cities Plan na bukod sa pagsupil sa krimen ay layo ding ipatupad ang mga ordinansa. Pero tuloy daw ang pagpapatupad at pagpapalawak ng programa. Magkakaroon lang daw ng mas klarong guidelines tulad halimbawa ng pagbibigay konsiderasyon sa mga nagtatrabaho. Nagkasalamat ako kasi kahit Diretso pa tayo. paano Mali yan. napansin niya yung mga mali or yung hindi tamang pagpapatupad dun sa batas na D446 tayo guys. So, hindi Mga naman ako biyahero. against dun sa mga batas na D446. kalsada. Tama naman. Pero Prepare to keep right dapat po, after inano po 800 niya meters. talaga kung hanggang saan lang po yung walang suot. Inaalam pa ang eksaktong petsa ng pagbisita ni Rimulya sa Barangay Addition Hills. Para sa GMA News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bukod sa excise tax, gusto rin ng grupong Manibela na suspindihin muna ang VAT sa langis. Kaya 446 tayo. muli silang magkakasama Dito ng tayo. tatlong araw na tigil pasada D446. simula sa Miyerkules. Pasok mo tayo agad. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Saima Refran. Pag-exit, sabay kaliwa. 100 meters, keep right. In 50 meters, Keep keep left. right. Tatlong araw na Yes, left, keep right, Road keep to the left. speed limit. In 100 meters, keep Hanggang left. Biyernes, April 17 ng grupong Manibela. Nasaan ang gobyerno? Turn left and then enter roundabout. Dito sa gitna ng krisis ng walang habas na At pagtaas ng mga roundabout, produktong take third petrolyo. exit. Traffic na to mamaya paglabas natin. Enter the roundabout and take the first exit. Then turn left. Itong mga oil companies Enter the roundabout Giit and nila, take the first walang exit. ginagawa ang Then pamahalaan turn left. sa mahirap na dulot ng pagsirit ng presyo ng langis. sinertify nyo as legend ang pag-suspend sa excise tax na dapat kasama ang panyo at Turn left. pero tayo pinabayaan natin hanggang sa ngayon. Dito tayo. Binigyan na ng kapangyarihan. Mag-load tayo dito sa every Bakit po? UPS every. Dapat magbitiw na sa pwesto sina Energy Secretary Sharon Garin at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kalahating milyong mga pampublikong sasakyan raw ang lalahok sa tigil pasada, kasama na ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Ang transport strike magsisimula sa mismong araw ng paglulunsad ng service contracting program at kasunod ng rollback sa presyo ng diesel. Ang mga tinay solution na inilalatag ninyo Prepare to arrive at your destination in 200 meters. yung ayuda na pinagmamalaki ninyo ng 3 linggo. You will arrive at your destination in 100 meters. Ang Malacanang Dito tayo. kwenta sa Pasok tayo balak dito, ng transport UPS. strike. Sa ating palagay, ang Arriving at destination on right. strike ay hindi napapanahon sa ngayon. UPS tayo guys. Makakatulong sa dinaranas po natin dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, pag-uusap, Tatawag tayo dyan. Ay, hindi na tayo. Kailangan pala tumawag dyan sa telepono kasi wala tayong laman. Magkakarga pa lang tayo. Sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga transport sectors, Hazard mga tayo. drivers, operators na sa isang click ay ma-suspend ang Pangulo ang VAT.
Wala You have reached your destination. ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. Marais free avec leur forfait internet illimité dans toutes leurs destinations. Je vois pas l'intérêt de voyager si c'est pour poster un vieux fond d'écran sur ces réseaux. Allez partout, sauf Sheriff. Avec le nouveau forfait Freemax, profitez d'internet illimité en France et dans plus de 135 destinations. Merci Free. Pag may karga ka dyan, tatawag mo sa telepono doon sa opisina, no? Tapos sabihin mo yung container number mo, kung saan galing. Halimbawa, Italy. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang panig ni Nagharin at Lopez sa mga panawagang magbitiw na sila sa pwesto. Ang ibang mga transport group naman, sinabing hindi sila sasama sa tigil pasada. Ayaw na raw nila madagdagan ng pahirap sa mga commuter. Hindi po lalahok sa anumang uri ng tigil pasada na gagawin ng ibang grupo. Nire-respeto natin yung mga aktibidad ng ating mga kasama sa nabuhay. Dahil yung issue naman ay issue ng sektor at ng mamamayan. Yung alam ko yung panawagan niyo naman yung pagbasura sa regulation law, yung pagtanggal sa sakra at saka sabat, at yung kagyat na pag-rollback ibalik doon sa 55 pesos yung Yan, presyo ng sinulat PWD. pa ng security yung plate number, company. Samantala, ika-anim na araw na ng protest caravan, mga magsasaka, mangingisda at manggagawa mula Batangas. Sa Bigyan natin yung ID pagsasila natin. ng kilos protesta. Pag nandito tayo sa gate, tayo natin yung makina. Kailangan yan. Oh! Dahil kasabay ng sagtat ng lamig, sumasama ang panglain ng mga gamit namin, sobrang kita namin, malamang pagkakuha, kasi ang talagang problema namin mahirap mga sa atin. Nagpapatuloy ang camp out protest ng mga grupo sa liwasang Kuha tayo ng code natin, yan o. May Sa code Lima na binigay. 24 oras. Bibigay rin natin yung paglabas. So magkakarga tayo dito. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Dalawang tulog na lang mapapanood na sa mga sinehan ang Gen Z horror film, The Wagkang Hindi 17 meters yung ikakarga natin. Dalawang container. Kundi dalawang container. Narawan para sa live, chika si Aubrey Carampel. Aubrey! April pa lang pero Halloween feels na dito sa premiere night ng horror tayo film dumaan, na para Wag Kang makita natin Titingin. yung- At kanina nga, isa-isa nang naglakad sa Black Carpet kakarga ang natin cast mamaya. ng pelikula. Siyempre, nandito na sina Sofia Pablo, Alan Atsay, Hindi yan, 17 meters yan yung mga Masa, van na yan. Michael Seger, Yan, Charlie Fleming, ito tayo. Anthony Constantino, Yung dalawang Sean container Pastor, na putol-putol, Sport, yan, and yan, Kira yan. At syempre, in Yan yung attendance ikakarga din natin ang ilang mamaya. So, Sparkle Stars, pati na kuha muna tayo ng papel doon sa opisina, no? Kukuha natin yung, kukunin natin yung container number, saka slot number. GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive sa Vice opisina, President ikot and tayo. Senior Vice President for Public Affairs Nessa Badalion at opisina Sparkle dito, GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Ang Wag Kang Titingin ay collaboration ng GMA Pictures at Mentor Productions na direksyon ni Frasco Mortiz at story and screenplay by Ice de Guzman. Dito yan sa UFIS Ibre, France. Ang pelikula at ito na nga, kasama ko sila. Ay, teka lang, kailangan ba Dito yung mag-post ng opisina ganyan? guys, sa kaliwa ko. Ano? Ayan na, kailan na ulit? April 15, Wag Kang Titingin. Pero pwede nyong panoorin. Balik sa'yo, Ian! Inihayag ng NBI na naglalaman ng nakalalasong cyanide ang mga boteng nasabat nitong Marso mula po sa isang Chinese fishing boat malapit sa Yugisyo. Hinala ngayon ng Philippine Navy. Nais ng mga Chinese na lasunin ang lamang dagat at tubig na pinoproseso ng mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Tulog
dito. Dito tayong parking kasi nandito sa kaliwa yung pa natin. Gabi ng October 24, Puntahan. 2025, nadatnan ng Philippine Navy ang isang Chinese sampan o fishing boat. Punta muna tayo na guys. Kuha muna tayo ng kuwan. Mga kabihero. Kuha tayo ng papel. CMR. So kailangan natin to. Malapit na ang mga Pilipinong sundalo, pinaandar ng mga Chino ang makina ng sampan para tumakas. Pero napigilan sila ng mga taga-Philippine Navy. Isa lang ito sa 3 pagkakataong may nasabat ng mga Chino ang Philippine Navy. Okay guys, mga kabihero, dito lang tayo no. Mamaya na ulit. Magkakarga pa ako. Kuha muna tayo ng CMR. Good luck. Thank you very much. Ingat-ingat guys.